Ang una natin pag-usapan ay yung hilas ng palaka sa Malacanang. Narinig mo yung sinabi ko? Dati? Ano sa veterans? Opo! Ulitin natin. Ayun! Nandun kami sa kanilang bahay sa Nara Street, South Forks Park. Isang gabi. Nag-dinner. Tapos kinalabit niya ako. Tara na, mag-yosi na tayo. Kasi kaming dalawa lang nag-yosi sa 8 tao na yan. Yung mag-asawang si Pangag at si Dutch Pusher. At yung 3 kasama ko at 3 kami. Pero kung nasa gilid ako palagi ni Dutch Pusher, ni hilas na palaka. Kasi nga, kaming dalawa lang na nag-yosi. Tapos ito sabi niya, sabi niya, pag ayaw sumunod ni Bongit sa akin, ayaw kong pain sa kanya. Pangag talaga. Nakita mo yung sarili mo. Pinakita mo sa buong mundo kung gaano kakapangag. And you don't deserve. The Filipino people deserve a better, far better First Lady. Yes! You are. Because you are a drug pusher. Pangag ka na. Wala kang laman utak mo, idiot. You see, mga kababayan, hinahamon ko tong 2 mag-asawa. Dahil sabi ni Pangag Marcos Jr., pinapalagan niya yung sinabi ni Inday Sara. Bakit kayo, hindi kayo pumalang sa akin? 14 months na yung affidavit ko nakatiwangwang sa Facebook account ko. Kung saan tinitali ko yung sinabi ni Lisa Marcos na magbi-meeting sila at ang may-ari ng Smartmatic. Yung pala, mamagikin nila yung boto ni Marcos. Tulad na ng sinabi ko, ang boto ni Marcos hindi lumagpas ng 24 million. Si Inday Sara, 32. Totoo yan. Pero magmumukha siyang kulelat kung 24 lang siya. So dinagdagan nila para umangat naging 31.8 million. Dumikit kay Inday Sara, di mo ba? Pero kung magdadagdag ka, magbabawas ka sa ibang kandidato. Kasi hindi pwedeng magdagdag kasi may total number. Kung magdagdag ka ng magdagdag, lalagpas ka, mahuhuli ka. So ang ginawa, kawatan talaga ito si Marcos. Kumuha ka doon sa ibang kandidato para idagdag doon sa boto mo. Malamang si Leni Robredo din ang dinaya niya. So, nakabawi na siya. At ito, mga kababayan, and I address this to the military. Sabi ninyo, o sabi ng boss ninyo, the military remains loyal to the Constitution. So ito ngayon ang aking hamon sa inyo. Patunayan nyo na ang loyalty ninyo ay sa konstitusyon mismo. Ang konstitusyon ay para sa kapakanan at sa interes ng taong bayan. Ang isang mandaraya ng boto ay wala yan sa konstitusyon. Labag yan sa konstitusyon. So ngayon, sino ang pinoprotektahan ninyo? Hindi ang konstitusyon, kundi si Marcos. Kaya nga, ang sabi ko sa military, sa inyo, manawagan na kayong bumaba si Marcos sa pwesto. Biktima to the Constitution of the Republic of the Philippines. Tinadaya niya yung eleksyon, minamanipula ang Korte Suprema. Ito, hindi ito chismis, hindi ito marites. Hindi ito teorya, hindi ito opinion, personal kong karanasan ko. Kasi ako ang inatasan ni Lisa. Kaya na hindi makapalagpas. Kaya nahamon ko ulit itong drug addict na si Marcos Jr. At ito si drug pusher na si Lisa Marcos na hilas na palaka. Pumalag kayo sa akin. Pinalagan nyo si Inday Sara, pumalag nga kayo sa akin, tingnan natin. Harapin nyo ako. O sige. Magharapan niya tayo, Marcos Jr., Lisa Marcos, at ako. Hamon ko yan sa inyo ngayon. Hinahamon ko yung impostor na presidente kono ng Pilipinas at yung asawa niyang drug pusher. Sige, magharapan tayo sa harap ng taong bayan at pag-usapan natin yung pagpanipula sa Korte Suprema na ang cohort mo ay si Executive Slave. Matawag ko sa kanya Executive Slave. Yun yung kanyang conspirator.
sa pagmanipula sa Korte Suprema. O, sige. Tingnan natin. Itong ginagawa nila kay Inday Sara is plain and simple oppression. Hindi, kung kaya nilang gawin yan kay Inday Sara, kaya nilang gawin yan sa inyong lahat. Sa ating lahat. Pero lang ako, kasi lumalaban talaga ako. Hindi ako magpapatalo sa dalawang ragadi. I'm better than that. Kasi kung yung dalawang ragadi, nandito lang sa akin at haharapan, pinagpupo na yung dalawang ulo nila para makisin sila sa katotohanan. Pero more than that, mga kababayan na, Marcos has no right to office. Hindi pwede na yung mandaraya ay magpatuloy sa kapangyarihan. Kasi hindi lang ikaw o ako ang dinaya ko ni lahat tayo. At mantakin nyo, yung mandaraya ang nag-a-appoint ng Chief PNP, ng Chief of Staff ng AFP. At yun ang ginagamit niya na para bang private army para supilin ang taong bayan, para apihin ang lehitimong limits, tayong lahat. Mataas ang presyo ng bilhin na ginawa ni Marcos. Sinalan tayo ng Baguio. Ano bang sabi niya? Ano gagawin natin? Pangag talaga. Kaya ito yung mensahe ko sa inyong mga kababayan. Ito, baka sana dumani pa tayo. We cannot afford to be fence-sitters. We have to come out, punuin natin yung kalsada, lumaban tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Itong mga batang to, they cannot speak for themselves today. It's for you and for me to stand up and fight. Because when we win the future for everybody. I-reserve ko na lang yung iba kung sasabihin bukas ulit. Kasi araw-araw ako nandito. Araw-araw ako nandito. Basta I will be here, I will be with you. We will fight together, we will win together by God's grace and power. Muli, kinahamon ko si Bong Bangag Marcos at si First Drug Pusher Didi Lisa Marcos, Hilas Palaka Marcos. Hilas is ano ba yung Bisaya? Uod. Bisaya is Hilas. Uod. Tagalog is? Uod. Hilas. Walang hiya. Walang hiya. Hilas, Lisa. Parang baligtad lang, di ba? Si Lisa, Hilas, Palaka, Marcos. Inahamon ko kayong dalawa dito. Sagutin natin yung mga issue na ayaw yung palagan. By the way, hindi nga pumalag din sa kay ano itong dalawa kay Kati Binag, di ba? Dakdak si Kati Binag na drug addict tong dalawa. Yung isa drug pusher talaga. Walang sagot. Hindi pumalag. Sa issue ng halalan, hindi rin pumalag sa akin. Pero kay Inday Sara, pinapalagan nila. Kasi nga, si Inday Sara remains the biggest stumbling block sa kanilang hangarin na makontrol yung buong Pilipinas ng ilang taon. Imagine ka, si Bidyot talaga yan Pasensya na ha, pero prangka ako magsalita. Bago sinabing idiot, ito lahat sila, itong tatlo, si Bangag, si Hilas na Palaka, at si Idiot, nakatrabaho ko to sila lahat Ito mag-asawang Marcos, 6 na taon. Si Idiot Romualdez, 3 taon. Pareho kami congressman at that time. Kaya nga sinasabi kong idiot kasi wala talaga laman utak Pag naglalakad yan sa kongreso, parang palaka at pato. So kaya idiot, the idiotic duck. So anyway, si Bangag, si Idiot, and then yung anak nila. 18 taon mamamayagpag si Lisa Marcos. Aapihin tayong lahat. Wala silang pakialam sa atin. Basta hawak nila ang kapangyarihan, nanakawin ang pera natin. Papayag ba kayo? Kung hindi tayo papayag, sabihin natin sa mga mahal natin sa buhay, pumunta kayo lahat dito para dumami tayo ng gusto.
para dumami tayo. Muli bukas magkita-kita ulit tayo. May marami pang speakers na. O pagbaba ko ng sasakyan ko, akala ko ikaw ang hinanap ko kagad eh. Kasi akala ko may 500 mong ibibigay kasi gusto ko kunin yung 500 kasi isampal ko sa mukha ni Marvel. Gusto ko sakpalin si Marvel. Anyway, TV5 sir, haras pa dito sir, TV5, haras dito, TV5. Kanina yung media, yung babae mataba, haras. hinaras? Oh, dito. Sino ang nagharas yan? Dito. Hinaras dito mga tao, pumunta doon sa bahay yung babae na doon. Anong karapatan meron siya? Kaya sana ko, talaga ko TV5, yung babae mataba pumunta dito. Babalikin niyo bukas. Oo, tsaka huwag tayong magpa-intimidate sa kapulisan ha. Bahay yun. Huwag tayong magpa-intimidate sa kapulisan kung gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan. Meron tayong karapatan na lumaban kung tayong aapihin. Konstitusyonal yan. O, tayo nasa konstitusyon, si Marcos nandun sa kabilang side. Illegal ang konstitusyon. So huwag kayong matakot sa mga polis kung tatakutin tayo. Sabihin nyo, nasa na ba yung portalit natin? Hindi nila pinahintulutan, di ba? Sir, hindi sir, wala permit. Wala dapat permit sir. Ito yung simbahan, di ba? Si Father Jerome Siciliano, ang rector. Sige, kung kaya ko bukas kausapin ko si Father Jerome. Kilala niya ako eh. In-interview ako nito ni Father Jerome dati sa Smart Attic, sa Radyo Veritas. So, subukan natin. So, ang portalit nandyan pa. Wala na sir. Order na lang, sige. Subukan natin kung kaya tayo, hindi naman tayo matatakot sa bangagdi. Kasi hindi tayo bangagdi, di ba? Wala sir. Ulitin ko, pag ayaw ni Bonit sumunod sa akin, ayaw ko pa sa kanya. With more reason, tanggalin talaga natin tong incompetent na banga. Tama. O, di ba? That's another reason, mga kababayan. So, bukas na ulit, ibang storya na naman bukas. Pero yung iyon, ulit-ulitin ko naman. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat for standing up for our country, for our future. Lahat naman tayo mabigat. Thank you, Kuya JM. Thank you, Maui. Ang 500 kayo bigay mo kasi isang pal ko kay Marvel. Okay, anyway guys, thank you very much. Kita-kita tayo muli bukas. Sana mas marami pa tayo bukas. Ano masasabi mo kayo ganun? Duterte! 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 Okay, mabuhay! Atomic